Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta kayo? Sulit ba ang weekend break? For sure, mas magiging exciting this week lalo na dahil marami na sa estudyante ang semestral break na. May plano ba kayo for island adventures o kaya naman ay mountain climbing? Naku, for sure madami kayong activities para maging productive ang bakasyon. Kay mami na naghahanda ng almusal at kay daddy na paalis na sa opisina, sandaling tumutok para mas maging handa kayo at updated sa lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Monday morning, October 24, 2016. Each morning is a blessing, kagaya na lamang ng pagsikat ni Haring Araw. Kaya naman asahan ang sunrise natin pagsapit ng 5:49 ng umaga habang ang sunset naman ay sa ganap na 5:31 ng hapon. Naging maganda ang lagay ng ating panahon nitong weekend at sa puntong ito makakasama natin ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Meno Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang dominanting weather system sa ating bansa? Magandang umaga din Eunice at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman sa weather system nga na nakakaapekto ngayon sa ating bansa, ito yung tinatawag nating high pressure area na nakakaapekto dito mostly sa Luzon. At yun ang mga ating hanging nagmumula sa dagat Pasipiko na nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng ating bansa. Ang ating high pressure ay siyang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Good news po pala yan, Mr. Meno, para sa ating mga kababayan dahil magiging maganda ang lagay ng ating panahon ngayon. At Mr. Meno, ano po ba ang inaasahan natin sa oras na maranasan na natin ang hanging amihan sa ating bansa? Kung sakaling mag-start na yung ating hanging amihan, ang unang makakaramdam nito ay yung dulong hilagang Luzon at magkakaroon sila ng mga mahihinang pulupulong pag-ulan. At sa Kamaynilaan, dahil hindi pa dyan makakaabot ang ating hanging amihan, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Subalit posible pa rin tayo magkaroon ng mga pag-ulan, lalo-lalo na dito sa Luzon at sa Kabisayaan, kung sakaling magkakaroon man tayo ng mga frontal system, yung tinatawag nating tail end ng cold front. At Mr. Meno, kaugnay po nito, matatapos na po ang buwan ng Oktubre. Meron pa rin po bang nakikita ang pag-asa ng sama ng panahon na maaari pang pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa kasalukuyan, simula sa 2 hanggang 5 araw and hopefully ay hanggang sa matapos nga ang buwan, ay wala tayo naman nakikita na anumang posibleng sama ng panahon o bagyo na pwedeng ma-develop nga dito sa Philippine Area of Responsibility. Naku, good news po yan, lalo na papalapit na yung October 1 sa pagsa-celebrate ng All Saints Day. At Mr. Meno, panghuling katanungan na po ito, ano po ba ang nilalaman ng 5 AM weather bulletin ng Pag-asa? Para naman sa magiging lagay ng panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto nitong ating ridge ng high pressure area, dito nga sa Luzon, at ito'y nagdadala ng magandang panahon sa malaking bahagi nga ng ating bansa. Patuloy pa rin makakaranas ng maaliwalas na panahon ang buong bansa at magkakaroon lamang tayo ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog lalo na dito sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin, Mr. Meno. At patuloy kayong tumutok dito sa Panahon TV para sa mga updates na ilalabas pa ng Pag-asa. Huwag kayong maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV.